throttle valve controller natin para sa FJ Cruisers. Wow, galit siya. So, what's up sa inyo mga chong? And today, mag-install naman tayo ngayon ng throttle valve controller natin para sa FJ Cruiser. So, ito binigay to, hindi binigay to. So, binili ko nga pala to sa eBay, no? Ayan, lumalabas yun yung paano nga ako. Kasi nyo sumali. So, ito yung throttle valve controller natin. Okay, sige, hindi ka pa pwede nito. Ako muna, ha? Diyan ka muna. Gatas muna sa'yo, Sige, gatas muna sa'yo, okay? So, guys, install na natin to bago pa masira ng aking baby. So, see you. Ilagay na natin. Installation na tayo. Atras lang natin yung natanggalan natin yung battery. So, ngayon, kailangan natin tanggalin ito, kailangan natin tanggalin to. Tapos, isasaksak natin yung nabili natin throttle controllers. Itong end niyang ito is dito yan. Nalagay natin yan dito. Ganyan siya. So tara, ilagay na natin dito sa connection niya dito. Kailangan lang natin tanggalin to. Yun o, napakadali. Tanggal na siya. Tapos itong isang female niya is ilalagay natin siya dito. So ito na yung magiging female niya ngayon. So ayun, check muna natin kung tama yung connection. Ito pa, dito pala siya. Ayun, nag-snap naman siya, no? Pagkita ko na lang mamaya, guys. Medyo mahirap gumalaw dito sa ilalim. Ayun. Alright. So ayan na siya, guys, ganyan itsura niya. So nakasaksak na siya, no, from end to end. And then itong connection niya ito ay yun dun sa controller niya, dun sa pindutan niya. So ilagay natin dun sa pindutan, tara. Ito namang itong connection niya to is yun, no. Ilalagay natin siya dito. Ayan, dyan. So sasalpak natin siya dyan. Ayan, guys, kompleto na yung ating installation. So nalagay natin tong controller niya dito. Nalagyan na natin yung mga connection niya dun sa ilalim. And testingan na, let's go. So syempre, andito na naman tayo, no? At nananalangin na naman po tayo kung magkaka-error nga ba yung FJ natin, no? Tignan natin kung magkaka-check engine. Check it out natin. Okay. Alright. Check it out. Let's go. 1, 2. So far so good. Wala naman, no? So tingnan natin yung controller natin kung maandar. Ayan, umaandar siya. P2.6. So hindi ko pa alam kung ano yan. So malalaman natin sa susunod na kabanata. So susubukan natin, testingan natin. Bukas na lang siguro kasi gabi na. So see you tomorrow, guys. So okay, guys, ito na. At susubukan na natin. At ito, unang testing natin is EC1, which is yung economy 1. Parang bababa lang siya dun sa normal niya. Pero hindi siya drastically na, alam mo yun, yung talagang magbabagal yung arangkada niya or yung response niya. Pero meron siyang effect talaga. So subukan natin, pakita natin sa inyo. Ayan, moving naman tayo, nasa 10 to 13 km per hour. Tignan natin yung arangkada niya. Ayan. So pinreference ko yung niyan. So parang mas mababa siya sa normal na parang mas delayed siya sa normal mode. Itong EC1 na to. So ngayon, guys, try naman natin ang EC9. So yan, move natin ng konti. So ganun pa rin, delay pa rin siya. Delay pa rin ang ating arangkada, no?
Tignan natin. Narinig nyo naman sa tunog ng muffler, no? Ayan. So may pagka hard press ng konti. Pero may delay pa rin talaga siya ng konti. So mas delay yung EC1 kaysa sa EC9. So punta tayo ngayon sa normal. Ito naman ngayon is normal. Yung NO pa yan. Basta normal. Nakalagay yan normal. Moving tayo ng 10 km per hour. So ayan. Tignan natin kung normal. Yes, normal nga siya. Ganitong feel yung normal na throttle response sa kung wala tong throttle controller na to. Yeah, if kung ayaw nyo ng economy, then put normal. So move on tayo sa P program mode. Sa P19 pero pwede mong bawasan yan, P11 ganun, pero ilalagay ko na siya sa P19. Tapos meron tayong pangalawa, P2. Ilalagay ko na rin yan sa P2.9 para yung sagad-sagad na yan. And then P3, ito yung pinakasagad, 3.9. Pero tatry muna natin itong P19. So let's go. Takbo muna tayo ng mga 12 km per hour. So magpe-press tayo. Oh, wow. Wow, nag-iba yung response. Oh, wow. Konting ano lang yan ha, konting press lang ng gasolina yun ha, ng accelerator ha. Dito pa lang mararamdaman mo na may iba na yung control, iba na yung response sa P19. So try natin naman ngayon P29. Ito pa lang kagandahan ng throttle controller na to is on the fly, pwede mo siyang palitan. So halimbawa niyan na pinalitan ko siya ng P2.9. Try natin kung anong response. Okay, medyo nagdagdag lang siya ng konti. Pero ayan, may response siya. Wow. O ba? May ano talaga siya, may kick na siya. Yung controller na to, no? So, pwede mo pa rin siyang i-control sa paa mo. Halimbawa, kung talagang nagtitipid ka at gusto mo na may power, ikaw na mismo mag-control sa paa mo na soft touch na lang muna. Pero sensitive siya ha. Pagka press mo ng konting press lang, ayan oh, may activate talaga siya agad. Kumbaga may kick talaga siya agad. Yan yung sa P2.9. Ayan, P2.9 yan. Hindi pa yun yung sagad. So, punta tayo sa last program. So, try natin. So, ayan guys, P3.9 tayo ngayon. So, subukan natin kung ano yung response niya. Oops, okay. Oh, wow. Galit siya. Konting konting press mo lang, galit siya. Atong mode na to, magagamit ko siya sa off-road. Halimbawa, pag nasa bowl ka, ayan, pag nagre-recover ka, yung gusto mo ng mabilis na response or mabilis na kick ng gulong or torque, pakinggan nyo na lang yung tunog ng sasakyan. Konti lang yun ha, wala pang half press yun. Wow, very responsive. Pero palagay ko itong P3.9 na to, hindi ko siya gagamitin. So guys, yung mode na to is hindi siya para sa akin. I think maganda siya kung talagang walwalan yung laban mo. Talagang very responsive na yung sasakyan eh. Talagang konting piga mo lang sa throttle is bumubuka siya or nag-aarangkada talaga siya. Pero ako, situational lang. Kung nabalahaw ako sa isang bowl na kailangan ko ng malakas na torque, yung i-atras mo siya, abante, atras, abante, then ito yung mode para doon. Pero for now, ibabalik ko siya sa economy 1 dahil nagtitipid tayo ng gas. So ito yung pedal commander cheaper version. Sulit naman yung pagkabayad dito, no? Napakaganda na nung, kumbaga nagka-response or natanggal yung delay ng ating throttle valve. Kasi parang yun yung gustong matanggal eh, yung delay response ng throttle valve. Dahil minsan pag nasa disyerto, kailangan ko muna apakan talaga ng todo para mag-respond yung yung throttle body natin.
So napakagandang upgrade nito para sa ating FJ dahil kompleto na yung ano natin medium upgrade natin. So ito yung medium upgrade natin para sa FJ. At susubukan muna natin to sa ating desert drive. So i-review natin yung sasakyan natin kung ano na yung performance niya ngayon. At kung ano pa ba ang kailangan natin palitan. So guys, thank you sa inyong panonood and thank you for watching. Thank you sa pagsubaybay sa FJ upgrades natin, sa FJ medium upgrades. So hindi talaga to totally yung pangmayaman na upgrades. This is budget friendly pa rin siya. Hindi ko alam kung budget friendly. Oh, budget friendly siguro siya. Thank you guys sa inyong panonood and kita-kits tayo sa testingan ng ating FJ sa disyerto, sa off-road. So see you guys, bye!